Kanina naman po ay sumalang sa witness stand sa pagpapatuloy ng impeachment trial si Justice Secretary Leila De Lima. At mula sa Senado, may live report si Lay Alves. Lay? Jiggy, tuluyan ng isinara ng prosekusyon ng Article 3 na tungkol sa judicial conduct ni Chief Justice Renato Corona. Sa halip ay umusad na sila sa Article 7. Ang Article 7 ay aligasyong betrayal of public trust laban kay Chief Justice Renato Corona base sa pag-i-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa DOJ watchlist order noon laban kina dating Pangulong Arroyo at dating First Gentleman Mike Arroyo. Kinakitaan daw dito si Corona ng pagkiling sa dating Pangulo na siyang naglagay sa kanya sa pwesto. Si DOJ Secretary Leila De Lima ang testigong iniharap ng prosekusyon. Ipinaliwanag ni De Lima na inilagay niya si Arroyo sa watchlist order dahil sa mga reklamong plunder at electoral sabotage na nakabinbin noon. Meron ho kasing mga mabibigat na kaso na na-file sa Department of Justice. Ito po yung plunder cases, 3 po yung plunder cases against the former president, and meron naman po 2 na electoral sabotage cases against the former president. Kahit pa umapela si Arroyo citing medical reasons ay hindi siya pinayagang makaalis. Una, hindi naman daw life-threatening ang kanyang kondisyon at maaaring gamutin dito. Pangalawa, bakit daw isinama ang Clinton Global Initiative sa itinerary ni Arroyo kung magpapagamot ito? At pangatlo, sa halip na 4, 14 na tao raw pala ang planong isama ni Arroyo base sa nakuha nilang impormasyon. Umihingi po kami noon ng kung sino mga kasama niya para makaalis ng bansa. Ang nakalagay po sa November 2, 4 or 5 lang na pangalan. Pero meron po kaming impormasyon na hindi lang pala ganun, hindi lang pala 4 o 5 yung balak niyang isama sa travel. Matapos nga maghain ng mga petisyon ang mga Arroyo ay naglabas ng TRO ang kataas-taasang hukuman laban sa watchlist order na hindi naman sinunod ng DOJ. Dati nang sinasabi ng nasasakdal na si Chief Justice Corona na ang Supreme Court decisions ay desisyon di lamang niya kundi maging ng buong hukuman. Ito rin ang ipinunto ng depensa. Yes, there has been no resolution, orders, or processes coming from the Supreme Court which was issued alone by the respondent, Chief Justice Corona, or an action on his own. But if I may refer you, Your Honors, to certain disclosures again in the dissenting opinions, particularly that of Justice Sereno, there is one or a couple of points there which to me is worth looking into. Samantala, tuluyan na ngang iniwan ng prosekusyon ng Article 3 na nakasentro naman sa judicial conduct ng punong mahistrado. Matapos hindi pumayag ang impeachment court kahapon na ipresentang testigo ang VP for Sales ng Philippine Airlines. Hindi raw kasi malinaw na nakasaad sa Article 3 ang alegasyon kaugnay ng mga special privilege na nakuha umano ni Corona mula sa PAL. Ayon sa prosekusyon, hindi na sila magipresenta ng ebidensya sa ibang mga alegasyong nakapaloob sa Article 3 ang pagkaka-appoint ni Mrs. Cristina Corona sa isang government position sa ilalim ng Administrasyong Arroyo at ang pakikipag-usap umano ni Chief Justice Corona sa mga may pending na kaso sa Supreme Court. Bali, isang testigo lang ang naipresenta ng prosekusyon para sa Article 3, si Roberto Anduiza na presidente ng FASAP na tumestigo tungkol sa pabago-bago umanong desisyon ng Korte Suprema. Bago mag-alas 6 ng gabi ay nag-adjourn na ang paglilitis, ipagkapatuloy bukas ang pagtatanong kay Secretary De Lima. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Gigi. Maraming salamat, Lay Alves.